Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong galaw ni Pi Network matapos po siyang mailista dito kay Kraken Pro Futures Market. Marami pong traders at investors ang nagtatanong, ito na ba ang simula ng pag-akyat ni Picoin sa presyong $1? May mga nagsasabing oo, pero may ilan din na nagsasabing hindi pa ito sapat. Kaya sa video na ito ay hihimay-himayin natin ang buong sitwasyon, ano ang nangyari, ano ang technical indicators, ano po ang ipinapakita ng mga technical indicators sa chart, at ano po ang ginagawa ng team sa likod ng Pi Network, at syempre kung ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang source po na ating balita rito ay ang BNC or Brave New Coin. Ayan, simulan na po natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng Picoin listing dito kay Kraken Pro nitong May 23. Isang malaking balita ang kumalat po dito sa mundo ng crypto kung saan ay nalista itong si Picoin sa Kraken Pro para po sa kanilang futures trading. Kaya sa mga hindi po nakakaalam is meron pong pagkakaiba ang futures trading sa spot trading. At yan, lilinawin ko, available lamang po si Picoin sa futures trading platform ni Kraken Pro. Yan, ang ibig pong sabihin nito ay pwede na pong mag-trade kay Pi sa pamagitan ng perpetual futures, kung saan pwede kang kumita kahit hindi mo aktual na hawak ang coin, gamit po ang leverage na hanggang 20 times. Para sa mga hindi po pamilyar sa futures trading, ito ay isang uri ng contract kung saan ay pwede mong i-predict kung tataas or bababa ang presyo ng isang coin sa hinaharap. Pero tandaan po natin, high risk, high reward po ito. Kapag tama ang prediction mo, malaki ang kita. Pero kapag mali naman, pwedeng maubos ang pundo mo kaagad. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na naging available itong si Picoin para sa ganitong klaseng trading sa isang kilalang exchange tulad ni Kraken. Kaya maraming investor ang naging excited at nagtanong kung ito na ba ang simula ng bullish run ni Pi. Ngayon is bakit hindi agad tumaas ang presyo ni Picoin? Ayan, kahit malaki po ang hype, hindi po agad umakyat itong si Picoin. Sa katunayan ay pagkatapos po niyang umabot sa $1.60 nitong unang bahagi ng May, bumagsak po siya at kasalukuyang siya ay naglalaro sa mga presyong 0.76. Bumaba rin ang kanyang daily trading volume ng mahigit 60% na isang sinyalis na humina ang kanyang momentum. Ibig sabihin, kahit maganda po ang balita, hindi pa rin sapat para sumabog ang kanyang presyo. Maraming traders ang nagdadalawang isip dahil sa mga mixed signals na nakikita po sa charts. Yan, speaking about charts, ay dito na po tayo sa technical analysis kung ano po ang ipinapakita nito. Yan, kung titignan po natin dito ang chart, si Picoin ay nakakulong sa pagitan po ng presyong 0.73 hanggang 0.78. At tinatawag po itong consolidation range. Ayon po sa technical analyst, merong descending triangle pattern na posibleng magresulta sa isang breakout, pataas man or pababa. Ayan. Kung mabasag po ni Picoin, ang resistance naman sa 0.79 kasama ng malakas na volume, posible po siyang pumalo sa presyong 0.84 hanggang 0.96. At kung tuloy-tuloy ang momentum, pwede rin siyang umabot sa $1.20 o $1.57. Pero may babala po ang mga eksperto. Maraming bearish indicators pa rin tulad po ng RSI na bumababa at saka MACD na nagkakaroon po ng bearish crossover. Kaya kung walang sapat po na buying volume, baka magtagal pa si Pi sa sideways or mas malala ay baka bumaba pa lalo. Ngayon is dito naman po tayo sa development progress nitong si Pi Network. Sa kabila ng hindi pa malinaw na direksyon sa presyo, tuloy-tuloy naman ang development ni Pi Network. Nitong February ay opisyal na pong inilaunch ang
open mainnet. Kaso partially open pa lang. Meron na po siyang higit 60 million users at saka 90 million na KYC verified accounts. Meron na ring 25 decentralized apps or dApps sa loob ng Pi ecosystem. Pwede na pong gamitin ang Pi wallet, magpadala ng Pi sa ibang users at saka i-transfer ang naminamong Pi papunta sa mainnet. Ito ay malaking hakbang patungo po sa real world utility ng Pi token. Dagdag pa rito ay planado rin ng team na i-convert ang Fireside tokens papunta sa Pi at palakihin ang migration ng Pi coins sa mainnet. Yan, kung saan ay posibleng makaapekto po ito sa supply at saka demand. Ayon po sa spokesperson ng Pi, ang tunay na tagumpay ng project ay nakadepende po sa pagpapatakbo ng isang decentralized ecosystem na may tunay na gamit, developers at saka users. Ngayon ay dito naman po tayo sa mga kontrobersiya. Ayan, mga controversies. Ayon po sa ulat ay may 12 million na Pi tokens ang ibinenta mula sa insider-controlled wallets na naging dahilan kung bakit bumagsak ang presyo ng mahigit 50% ngayong buwan. Dagdag pa rito ay kahit pinalawak nila ang validator nodes mula po sa 3 hanggang 23, yan, 3 to 23, sinasabi ng mga kritiko na nasa kamay pa rin ng Pi Core team ang control sa network na nagdudulot ng takot sa centralization. Ito rin po ang dahilan kung bakit hindi pa rin ganun kataas ang kumpiyansa ng ibang investors, lalo na yung malalaking institution. Ayan, dito naman po tayo sa posibleng presyo ni Picoin sa hinaharap. Sa kasalukuyan, 0.77 po ang presyo ni Pi. May mga nagsasabi na pwede siyang umakyat sa pagitan po ng $1 hanggang $1.35 bago po matapos ang taong ito. Kung yan ay kung magiging positibo ang sentiment ng market at tuloy-tuloy ang development. Pero may ibang sobrang bullish na naglalagay ng prediction ng hanggang $6.20 kung sakaling maabot ni Pi ang major exchanges tulad ni Binance at siya ay maging fully tradable. Sa kabilang banda ay may mga skeptics naman na nagsasabing baka bumagsak pa ito sa presyong 0.30 hanggang 0.40, lalo na kung mananatiling mababa ang kanyang liquidity at saka volume. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang tungkol sa posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ito po ay isang wake-up call. Ang listing po sa Kraken ay isang senyales na nagiging mas legit si Picoin. Pero hindi ito automatic na to the moon. Kailangan pa rin natin na maging maingat at mapanuri. Marami po tayong mga ka-crypto ang matagal nang nagmimina ng Pi sa kanilang cellphone. Ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng tunay na halaga ang token na ito. Pero wag po tayong padalos-dalos. Pag-aralan natin ng mabuti ang galaw ng market, ang development ng project at ang mga issue sa transparency. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin exciting pero delikado pa rin ang kalagayan ni Picoin ngayon. Oo, magandang balita ang listing kay Kraken pero hindi pa ito sapat para sabihing stable na ang presyo. Ang totoo, nasa crucial stage pa lang ang project. Nagtatayo pa lang ng ecosystem at hindi pa rin fully open sa global market. Ang pinaka-importante sa ngayon ay ang pagtupad ng Pi Core team sa kanilang mga pangako, lalo na sa decentralization at saka transparency. Kapag nagtagumpay sila sa mga bagay na ito, malaki po ang chance na maging isa si Picoin sa mga kilalang cryptocurrency sa mundo. Pero kung mauulit lang ang mga kontrobersyal na galaw tulad po ng insider selling at saka centralized control, baka tuluyan na po itong mawalan ng tiwala mula sa mga investors. Sa kabuuan, ang Kraken future listing ni Picoin ay isang major milestone. Pero hindi pa ito game changer. Malayo pa ang lalakbayin ni
magtagumpay bago po niya maabot ang tunay na halaga. Para sa atin dito sa Pilipinas, magandang pagkakataon ito para obserbahan, matuto at magplano. Hindi po basta-basta sumabay sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.